napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Walang ano. Magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Waw Aksyon Balita, no? Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Waw Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat, ano? At syempre, doon po sa nangyaring bilangan, no? Yung automated machine, ano? Na yung PICOS machine, ha? Kung akin lang sa ganang akin po kung doon sa layo ng bilang ni Duterte at kung siguro kung mga 95% na ay tiyak na po na siya na yung nasabing panalo, no? Pero dahil lumahabol po ang nasabing manok ng administrasyon na si Robredo, sa pagka-vice president, ay malamang na umakyat po etong si Rojas, no? Sapagkat magkatandem po sila Sa aking imahinasyon lang po kailangan maging maagap po tayo doon sa nasabing mga counting machine na yan. At doon sa pagdadalhan, dapat bantayan po ninyo. Bantayan po ninyo ang lahat ng mga sample ballot o yung balota o yung ballot boxes, no? Kung saan po i-deliver yan, dapat may mga nakabantay diyan sa sinasabing kung saan man dadalhin, no? Para makumpleto ang bilang sa buong Pilipinas. Noong nasabing mga naglaban ngayon sa pagka-presidente, no? Yung akin sa nakita yung 15 million, malaki na po yun, no? Malaki na po yung 15 million. Kung tutuusin mo, mahigit sa 15 million po ay malaki na po yun, kung 50 million lamang po ang botante natin, ay yaan po yung ating iingatan, no? Sa mga botante at saka sa mga supporter ng nasabing mga kandidato. Ay sabi nga natin wala po tayong masamang tinapay kung sino po yung binigyan ng blessing, maging sino man yang uupo dyan sa Malacanang, yan ay may blessing. Pero sa ngayon, hindi pa po tayo pwedeng magsabi na ang nasabing ginawang botohan at bilangan
ay tapos na po. No? Hindi pa po. Antayin po natin na matapos lahat po ang bilang galing sa iba't ibang lugar ng probinsya. At doon sa pagka-vice presidente, sobra-sobra na nga po, yung lamang ni Robredo kay Marcos. Magtataka po kayo dahil yung sinasabi po natin na bakit sobra-sobra ang lamang ay kayo na po ang bahalang magsabi kung bakit, no? Kung bakit lumamang pa si Robredo kay Marcos. Gayong si Robredo ay hindi po kilala. Ang Marcos po ay kilala. O kayo na po ang magsabi kung papaano. At yan naman po sa ating mga tumatakbong kandidato sa iba't ibang lugar ng ating bansa, kagaya ng Laguna, o buti nga, nasa pool din kayo, o di talo kayo ni Governor Romel Fernandez, no? Talo po ang ehersito sa Laguna, at dito naman po sa may Muntinlupa, talo rin po si San Pedro. Ang panalo po si Jimmy Presnedi. At doon sa Maynila naman, dikit po ang laban ni Mayor Estrada at saka ni Lim, no? Napakaraming kalaban ni Estrada sa Maynila, pero leading pa rin po ang nasabing si Estrada sa Maynila. At sa iba't ibang lugar, gaya po ng Pasay, aywan ko kung meron ng resulta sa Pasay, no? At saka sa Pasig, meron na ba resulta ang Pasay? Ha? 90% pa lang daw po, sir. Sabi ko na eh. Sino ang nangunguna sa Pasay? Mayor ba, sir? Mayor lang. Calixto, sir. Calixto. Ilang percent na, ilan? At Check muna namin. at naman para na sa ganun ay maka tayo. At sa Parañaque naman po, wala pa ring nasabing resulta. Pati yun doon sa mga konsehal, sana makakuha tayo ng impormasyon na sa ganun ay makakuha tayo ng ibabato sa ating mga kababayan na talagang nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, no? At dito lahat ay hinahangaan po natin yung pag-concede ni Grace po, no? Habang nagbibilangan pa lang, hindi po natin masabi kung siya ay talo na sapagkat kahit na nagsabi siya ng siya ay surrender na, pero pagka ang bilang ay umakyat sa kanya, ay hindi pwedeng hindi umupo yan. Uupo yan. Kahit si Rojas ay uupo din po yan. Anong malay nyo, kung magkaroon ng milagro yan, hindi natin masabi. Kung doon sa ilalim ay biglang umakyat yan at bumulusok sa 15%. Sabi nga natin, si Binay, ilan na? Yung kay Binay? 5 million pa lang. O sana ay galaw-galaw, no? Wala na. Alam mo, sa nakita ko nung ini-interview etong si Duterte, ay humanga ako sa kanyang humanga ako sapagkat yung kanyang pananalita parang kakaiba doon sa unang mga nagpagbibitaw niya ng salita, no? Nung una laban ng laban
At kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Pero ngayong siya yung pinaka-leading, no? Habang ini-interview siya, ay hindi malaman. Oh, hindi malaman. Oh, kaya talaga naman pong ang kailangan natin maipakita natin, maipakita natin yung mga no? At iyaan niyang at sana maipaskil doon sa tagiliran ko para na sa ganon lahat ng mga resulta ay ay nako kayong mga presidentiable ay pinupuyat nyo kami lahat ng mga taong bayan sa buong Pilipinas talaga nagtiyaga, nagpuyat at para lamang malaman kung ano resulta. Bagamat lamang na po ang Duterte ay hindi pa rin po natin masasabi na win-win na siya. Si Win Gatchalian win na, no? Pero yung presidentiable mahirap magsabi at saka yung vice president sa dami ng mga nangyayari yung mga bilagro yan ang abangan po ninyo kayong mga supporter ng mga tumakbong presidentiable at saka vice president di ba ay si Talyado leading din ay sabi nga natin ang mga anuhan sa iba't ibang lugar napaka ay titingnan po natin yung nasabing diyan sa nasabing sa Bicol sa Camarines Norte ay para na sa ganon ay ang pagkakaalam ko leading din si Talyado ay kung aanuhin po natin yung mga nasabing mga butante na yan na nakatutok mula pa nung 9 sa bilangan hanggang ngayon inaabangan po lahat ng taong bayan po ang katapusan po ng resulta dahil ang pagkakaalam ko po pagka nagbilangan po yan doon ay dito po magtatapos yan sa PICC dyan po magtatapos sana pagka dumating dyan sa PICC wala nang multo wala na pong multo dahil karamihan po ng mga nangyayaring eleksyon nawawala po yung ballot boxes sa mga eskwelahan kumisa naman tinatambangan po yung nasabing mga nagdadala ng ballot boxes iwasan na po natin sa ganang aking kapag ang mananalo na po talaga ay si Mayor Duterte ng Davao paano naman po yung pangako po ninyo 3 buwan hanggang 6 na buwan po linis po yan po ang aabangan po ng Wow Action Balita kung matutupad po yun paano talo po si Cayetano sabi nyo pag hindi nila ibinoto si Cayetano wag na rin siyang iboto paano ikaw lang ang binoto magagalit po ba kayo hindi naman siguro pero to pa rin po ninyo yung pinangako nyo sa taong bayan dahil yan po ang aabangan yan po ang aabangan ng taong bayan yung 3 to 6 months
na paglilinis mula doon sa taas hanggang pababa. Sana unahin po nyo yung mga nasa likuran nyo, pababa. Unahin nyo rin po yung mga PNP. Unahin nyo rin po yung mga general. Unahin nyo po yung mga secretary, cabinet member, mga senador, yung mga cotton cups sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Unahin nyo po yan, sapagkat sila po yung batik na talagang hindi maalis-alis sa kanilang mga uniforme. Yung sinasabi po natin mas maganda kung ang mga manunungkulan dyan sa Malacanang malayo doon sa mga problema. Sana yung Malacanang maging maayos na po, na hindi po mabahiran ng putik. Sana yung kagaya po nung mga panahon nila First Gentleman, Pinoy, Arroyo, kung sino-sino, ay wag na po natin mabahiran ng putik ang Malacanang. Kung hindi naman, yung Malacanang tanggalin na po dyan, kasi ang sa Punsoy po, ang Malacanang ay inaagusan po sa harapan ng tubig, ay masama. Kaya mahirap pong tumino ang ating bansa. Ilipat nyo na po yung Malacanang, o kaya dito na lang po kayo sa Makapagal-Abi nyo mag-Malacanang, o kaya sa Davao nyo dalhin, para na sa ganun malayo po sa mga putik na lagi po nakakulapol dyan sa may Malacanang. Ano kaya kapag yaan ay nasabing kapag yung Malacanang ay naupo na yung mga mananalo ngayon 2016, kapag naupo na po sila, ay sana magsikilos na agad, galaw-galaw na, alisin yung dapat na alisin, itapon yung dapat itapon, sipain yung dapat sipain dyan sa Malacanang, sa lahat ng mga posisyon sa iba't ibang lugar. Unahin nyo na po sipain yung sa energy, tsaka dyan sa yung NFA. Tapos isunod nyo po yung sa DOTC, LTO, LTFRB, pagsisipain nyo na po yan, para na sa ganun matauhan po yung mga yan, kaya siguro ayan, Pasay, medyo lakihan mo nga ng kaunti. At yan, yan, medyo okay. At medyo lakihan mo nga ng kaunti, para na sa ganon ay mabasa natin. At kung sino-sino yun nasabing, yan yung latest, unofficial yan, at yan po ay kaya po natin gustong maipakita yung nasabing bilang ng mga botante, yung mga ayan ang okay, sino number 1 dyan? Si Vic Soto? Ito, oo, ang number 1 pa rin si Antonino Calixto, 11,000 ba yan? Milyon? 113,000. Tapos si Antonino Rojas,
42,000, napakalayo, no? Si Lito Rojas. Ba't dalawa ang Antonino Rojas? Antonino yung Calixto, tapos Jose Antonio Rojas. Yung isa. Jose Antonio Rojas. Ano, congressman yan? O mayor din? Pasay. Pare-parehas mayor yun? Rojas ang tumatakbo? Aba, ay parang hindi napakalayo. Ito yung vice mayor. Oo, yung vice mayor na Manuel de Rosario. Ha? LP. At saka Marlon Pisibre. 8 ang bilang ni Pisibre. 81,000. 81,000, 94,000. No? Yes, sir. Oo. At yan po yung sa Pasay, no? At doon naman sa mga nasabing Muntinlupa natin ay lamang po si Jimmy Persnede, no? At sa Pasig wala pang ipinakita, ano? Kahit doon sa Mandaluyong, ha? Oo, subukan mo nga. At tingnan din natin yung mga konsehal, ha? Siguro para ma-advance natin, ha? Carmelita Avalos. At sa Mandaluyong, Yes, sir. ilan ang bilang? 116,000. 116,000 kay Amelita Abalos. Yung kalaban, sino? Si Georgie Antonio, 24,000. Nako, layo, ano? Parang, parang namamalimos. No? Yung vice mayor, Antonio Suba Jr., ilan? 64,000. Yung kalaban, Edward Bartolome, 42,000. malalayo. Okay, yung dito naman tayo sa Gumawi sa Parañaque. Yung natin. Para na sa ganun makita natin kung ilan ang bilang noong Okay, yung kasi walang kalaban ng Parañaque. Wala po, Edwin Olivares, 192,000. 192,000. Oo. Yung vice mayor niya, Jose Enrico Goles, ilan? 118,000. 118,000. Yung kalaban, Jeremy Marquez, 93,000 na. ay, nako, ang layo. Yung mga konsehal niya, sige nga, tingnan mo nga. Oo. Oo. Makikita na rin yun. Yung mga konsehal, sino ang, Councilor First District, yung first district, sino-sino? Pakibanggit. Jose Nabatan, Kus, Dante Insiong, Inchong. Oo. Bok Inchong. yes, sir. Oo. Si Ricardo Baez, Jr. Okay. Pangatlo si Ricardo Baez. Yes, sir. Ilan pa? 7 yan, 7. Tingnan mo nga kung sino-sino. Anim lang, sir, nakalagay dito. Vicente Kenneth Pabis, Pabis. Victor Erico Soto, Okay. Next. John Ryan Iliana, Iliana, panalo rin. Pang-ilan na ang Iliana? panganim. Pang-anim. Tapos, wala na? Anim lang, sir, nakalagay dito. Second district naman. Yun na yan, sir, second district. First district. First district yung una kong binanggit, at second district. Aba, bakit ganon? Ang pagkakaalam ko, 7 yan eh. Oo, sir. Kulang pa isa to, sir. Hindi, 7 bawat isang distrito eh. Tignan ko ba? Oo, tingnan mo nga ang Parañaque. Ito pala, Okay. first district, hanggang, una yung Rosel Nabatan, Oo, Brillante Insiong, oo, Ricardo Baez Jr., okay, Johan Villapuerte, okay, Bandor Quezon, okay. Pasok si Quezon, si Bandol? Sige. Panlima. Tapos sumunod, Jose Maria Aliana, pang-anim. Alvin Santos, yun eh, ito. Sa first district, Yes, sir. second district. Ito. Oo. Okay. At para makita natin. Vincent Kenneth Pabis, Okay. Victor Erico Soto, Okay. John Ryan Iliana, Okay. Edwin Benson, Okay. Merly Antipuesto, Antipuesto. Okay. Giovanni Esplana, Okay. Next. Jacqueline Bustamante Mendoza,
Wala na. Ay, hindi pala pumasok si, si Reyes de Los Santos. Pasok ba dyan? Tingnan mo nga kung pasok siya. Daniel Santos pa yan. Ha? De Los Santos. De Los Santos. Oo. Wala. Okay, ang Pasig. Ang Pasig, yung mga vice mayor at saka konsihal. First and second. Okay, at inaano natin yung lahat ng mga naging panalo, no? Okay. Sa Mayor, Sir Robert Eusebio. Okay, Congressman. Bakit 80,000 Ilan? Bakit 82? Ay, wala namang kalaban yun eh. Congressman. Congressman. Okay. Yan, kasi ang kalaban Romulo at saka Ricky Eusebio eh. Sa congressman at saka Seya. Seya. At saka Ricky Eusebio. Yan ang tatlo magkakalaban dyan sa Pasig, sa congressman. Representative Long. Oo. Bali, Richard Eusebio. Tapos, 145 yung boto. Ni Ricky Eusebio. Richard Eusebio. Okay. At, Christian Sia, oo. 87,000. Okay, next, Romulo. Romulo, 70,000. Pakiulit mo yung kay Ricky Eusebio. Bali, 145. Oh, oh, oh. 145,000. Wow, ang dami, no? Sa konsihal. Ang center. Oo, konsihal. Sa second district mo muna unahin. At yan po, kaya inaalam po natin, para na sa ganun, ay alam po natin kung, okay. Rodrigo Asilo. Pasok? Yes, sir. Number 1? Yes, sir. Okay, Mario Concepcion Jr. yun. Okay, next. Benito. Wilfredo Sipiar. Okay, Corazon Raimundo. okay. Rosario Martirez. Oh, pasok sila? Bobby Bobis. Pasok sila lahat? Yes, sir. Sa second district? Yes, sir. Ito Ah, yun, sir. Yung, Pito. Ha? Number 1 si Asilo? yes, sir. Okay. Next. First district, sir. Oo. Victor Maria Reyes Soto. Oo. Ferdinand Avis. Gregorio Robinson Jr. Okay. Richie Gerard Brown. Okay. Alejandro Santiago. Okay. Regino Valderrama. Perez. Oo. Bernal. Bernard Perez. Pasok din? Yes, sir. Oh, okay. At yan. At sa Pasay, ang mga konsehal ng first and second district. Unahin mo yung first district. Sana number 1 si Cuneta. Kasi yun ang gusto ko eh. Sir, ito. Okay. First district. Mark Anthony Calixto. Okay. Jerome Advin Pula. Okay. Maria Antonia Cuneta. Pangatlo, si Cuneta. Okay. Alberto Albina. Junior, senior. Wala na ako. Albina lang. Okay. Ricardo Santos. Concertino Santos. Okay. Jennifer Rojas. Okay. Jennifer, pasok rin ha. Okay. Next, yung second district. Arnel Regino Arceo. Bo, siya pa ang nanguna? Alan Panaliga. Oh, siya. Lamang Guerra. Oo. Jose Isidro Jr. Okay. Donabel Bendibel. Oh. Aileen Pablo Lopez. Oh. Arvin Tolentino. Wala na, hindi pumasok yung Ibig sabihin, si Ellen Padua lang ang pumasok? Yes, sir. At talo ang tatay, saka yung kapatid. No? Siya lang ang pumasok sa Pero yung mga yan, unofficial pa yan. Ha? Ay titingnan pa natin at sa mga susunod na araw, yan po yung mga konsehal, no? Pangatlo si Tonya Cuneta. Yes, sir. Okay. At panglas naman si Ellen Padua, no? At pangalawa si Jonjong Concepcion ng Pasig, no? Sa konsehal, sabi ko na 1 and 2 lang siya, no? At unofficial pa yan, ha? At
ang gusto ko sanang mangyari, mag number 1 si Junjun Concepcion sa Pasig. Manila sir. O sige, sa Maynila, sino-sino? Estrada. Okay. 279. Oh, ang layo na. Tapos Lim 277. Oh, dikit ha? Sila lang dalawa naglalaban dyan. Pero marami siyang kalaban. Mado Bagachin, si Onofre Abad, maraming Atienza, wala. Sir, Vice Mayor po yung pinaka. Atienza, Vice Mayor. Lacuna, sa Vice Mayor. Kung sa Vice Mayor sir, una si Lacuna. Maria Ciela. Ay yung... Pangalawa Arnold Atienza. Okay, malalaki, no? Sa mga konsihal, first and second. First po na sir. Okay, Ernesto Dionisio. okay, Moses Lim. okay, Martin Isidro Jr. okay, Jesus Fajardo. okay, Nino de la Cruz. okay, Peter Ong. okay, Diosdado Santiago. okay. First district yan. Okay, second. Rolando Valeriano. Okay, Ruben Benaventura. okay. Ramon Robles. Hmm? Rodolfo Lacsamana. Okay. Edward Tan. Macario Lacson. Okay. Darwin Sia. Oo. Ay, sa congressman. Sa first representative. Oo. Ruben Luis Lopez. Okay. Roberto Asilio. Roberto Asilo. Sino ang panalo sa kanilang dalawa? Si Manuel Luis Lopez. Pangalawa lamang si Roberto Asilo. Sa second. Sa second, siya lang. Carlo Lopez lang. Okay. Sige, at yung kay Caloocan, malapitan. Caloocan. No? Sino nga leading doon? Yan pong mga binabanggit po natin, unofficial pa po yan, ha? Hindi pa po tapos ang bilangan, ha? Kaya maari pa pong mga magsiakyat yan, maaring mag number 1, maaring may malaglag pa dyan, ha? Kaya iniisip natin na ang mga binabanggit natin, hindi pa po yan nakapix. Okay. Sa Caloocan, Sir Oscar Malapitan. Number 1, ilan? 300,000. Wow. Assist nyo. Meron? Sir, Ha? 1,000 lang. 8? Yes, sir. Humina siya. Sino-sino pa mga kalaban niya? Bali, si Enrico yung pangalawa. Enrico Echeverri. Si Ichiberi, pumangalawa lang. Yes, sir. Okay. Vice Mayor Luis Macario Asistio. Oo. Tapos Rodolfo Rodillo. Okay. Parting Bulacan na tayo. Bulacan, sir. Oo. Okay. At ano tayo, no? Central Luzon. Okay. Bulacan. Ang governor muna, governor. Wala si Mayor lang. Mayor pa lang. Sige. Mayor Patrick Mil Meneses. Okay. Tapos pangalawa si Garcia Noli. Okay. Saan lugar yan sa Bulacan? Marilao o ano? Malaki yan. Bulacan. Okay, yung Partin Laguna naman. Sino yung mga mayor na lumabas? At yung natalo na incumbent? Siya may governor. Ha? Governor Ramil Hernandez. Okay. Ilan ang bilang ni governor? 589,000. Okay. Ang kalaban? Pangalawa, George Antonio Milano Ejesto, 328,000. Okay, wala na. Tapos Emilio Ramon Ejercito, Wala na. Pangatlo yun. pangatlo sa kanya. Okay. Pang-apat, tapos pang-lima kaso. Okay. Mababa. Yung vice governor. Catherine Agapay. Oo. Tapos si Christian Nino Lahara. Lahara. Tapos Angelica Jones, vice governor. Yes, sir. Hindi nanalo Mga teacher. sa pagka-vice. Sayang. No? At yan yung artista eh. Kala ko lumusot. Yung sa mayor naman ng itong Laguna sa pagsanghan. Okay.
Wala. Wala. At yan, sa Mahayhay, Laguna. Lagyan mo nga ng Mahayhay, Laguna kung sino ang panalo sa mayor. At yaan yung mga inaabangan natin sapagkat ang Laguna ay naging makasaysayan. Okay. Okay, at yun po ang sinasabi natin, ano? Yung Laguna, no? Dahil naging makasaysayan po yan ng panahon po na sinasabi na number 1 daw po. Ang sign nga po nila ay ganun eh. Ganun. Yung sign nila number 1. Noong panahon po ni Governor Ejercito. Ay ngayon, talo po si Ejercito ay dahil marami na rin pong ayaw, no? Sa layo ng distansya na yan ay ayaw na rin po sa kanila. Marami po ang hindi nagbago sa Laguna mula nung sila po ay maupo, lalo yung kanyang may bahay, dahil mayor din po yung kanyang may bahay. Ang inirereklamo dyan sa nasabing Laguna, yung nasabing mabaho, na aywan ko kung paano nangyari at hindi po masabi. Ay yan po yung sinasabi natin eh. Subukan nga natin na Alin, pakikontak mo nga ito si Secretary Velas kung pwede natin ma-interview si Talyado. Ito. Oo. Tawagin mo ito. At para na sa ganon ito. Hindi. Cellphone. Yan. Globe ba yan? Ha? Tingnan mo kung globe o hindi. Tawagan mo para pakilala ka, sabihin mo sa Wow Action Balita gusto natin ma-interview sila doon sa nasabi. Para na sa ganon ay pakilala ka, sabihin mo si Ed Rosales kasi nakapunbok yun sa kanya yung cellphone ko. Secretary Velas. At gusto nating malaman kung ano ang nagiging sitwasyon ngayon sa Camarines Norte sapagkat ang pagkakaalam ko ay leading siya si Talyado tsaka si Sarion, no? At yan po ang gusto natin na malaman kung sino-sino po ang mga nakapwesto ngayon at kung sino yung mga uupo pa rin o yung incumbent o yung mga bago, no? Oo. At yan ang gusto natin, no? At siguro kung iisipin natin na ang mga ginagawa po natin ay pabor sa ating mga kababayan. Kaya kayo, tandaan po ninyo, lahat po ng mga ipinangako sa atin ng mga kandidato, yung lahat ng mga nangako ng mga kandidato, kailangan po, bigyan natin ng tuldukan po natin. Ngayon, ang mga pangako po nila, sana wag pong mapako. Maging doon sa mga supporter po ng nasabing talunan, panalo, o yung win-win-win, kagaya ni Mayor Duterte, na siya po ang number 1, at sana, kung siya na nga, kung wala pa, kasi hindi pa tapos ang bilangan kaya hindi pa tayo makapag ng gusto para malaman natin. Di ba? Yan po ang gusto natin. Bagamat sa mga sandaling ito, alam natin
na yung nasabing si Mayor Duterte ng Davao ay nagbubunyan na ang kanyang mga supporter. Maging siya, siyempre, galak na galak siya. Siyempre, panalo eh. Sino ba naman ang malulungkot kapag ikaw ay nananalo na sa bilangan? No? Ibig sabihin, nananalo ka pa lamang sa bilangan. Hindi pa naman tapos eh. Ngayon, kapag ka natapos at ikaw talaga ang nanalo, abay, congratulations. Yan po yung ating ipaparating sa kanila. Pero kung hindi, ay yung iba naman ang i-congratulate natin. Milagro na po ito. Sapagkat ang pinakamataas na bilang ay ang Vice President, Robledo na raw. Ang pinakamataas ang bilang na pag-iiwanan na po yung nasabing yung nasabing kalaban. At yan po ay kung iisipin po natin na ang wala pa. Oo, at yan ang natin, At mag-commercial kaya muna tayo. Okay. At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala habang kukontakin ko. Pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay nagpapalamig ka na, Sek, Okay, at yan po, si Secretary Velas po ng Camarines Norte ay live po natin ngayong mapapakinggan, Sek, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kuya Ed, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig at mga tagapanood, sa lahat po na sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kami po dito mula sa Camarines Norte ay bumabati sa inyo ng magandang hapon at nagdarasal na sana ako kayo nasa mabuting kalagayan. Ganun din po kayo, Secretary. At balitaan mo naman ako at balita ko, yung ating kaibigan na si Governor Talyado ay number 1, sa nasabing bilangan. Ay, totoo po. At
ako po ay maging tapat sa inyo na hindi naging biro ang aming pinagdaan ng grupo dahil alam ko po naman na ang nangyayari dito sa aming probinsya ay alam ng buong mundo dahil nga sa social media at saka sa mga newspapers, mga broadsheets, mga radio stations, mga online stations. Kaya't alam ko po na aware ang buong mundo sa naging sitwasyon namin, kaya yung pinagdaanan po namin eleksyon na hindi biro, napakahigpit to. Yung umulan dito na kumbaga po yung pera Yes. para kami tuluyang magapi, Oo. matalo ay hindi ho biro. Pero sa awa ko ng Diyos at sa paninindigan ho ng grupo namin at sa suporta siyempre ng mga mamamayan Oo. ng Camarines Norte, ay muli pong nanaig si Governor Reggie Tallado, Vice Governor John Pimentel, Okay. at majority po ng aming kasamahan. Wow, ang galing. Sek, pakibanggit mo nga yung buong grupo. Opo, dito po sa Camarines Norte, kami po ay nasa ilalim ng lapi ang Nationalist People's Coalition. Okay. Ang nanalo po rito si Governor Reggie Tallado. Okay. Laban sa kanya naging katunggali na si Congresswoman Catherine Barcelona Reyes ng Liberal Party. Okay. At sa Vice Governor po ay si Vice Governor John Pimentel. Okay. Laban sa kanya naging katunggali na si Mayor Tito Sorio ng Bayan ng Daet ng Oo. Liberal Party. Okay. Ang aming pong board members ay 5 ang nakuha sa amin. Yung 5 sa unang distrito, kami po ay nakakuha ng 2 sa unang distrito at nakakuha ng 3 sa pangalawang distrito. Ayun. At Samantala, oo. sa mayors po, dito sa second district, ito sa Bicol district na tinatawag o Bicol speaking municipalities, lahat po ng mayor namin ay panalo Wow. at ang aming pong vice mayor ay 5 out of 7 ang nanalo Oo. at majority po ng mga councilors ang aming naipanalo. Ayan, ang galing-galing naman ng grupo natin, ano. At talagang alam nyo kung itong sinasabing pakikipaglaban nyo talaga ng man-to-man, ano. At talagang hindi biro yung labanan at siraan dyan sa nasabing area na yan, no? Ay, hindi ho biro, Kuya Ed. Kami po ay mismo ay nagugulat dahil yung naging kanilang taktika, estratehiya ay hindi na tumugma sa galaw ng isang marangal na politiko. Yes, oo. Kasi dumating sa punto na gumamit pa sila ng mga, sabihin ho natin yung mga black propaganda, Oo. nagpakalat sila ng mga videos, sa buong probinsya, meron Oo. silang mga yung tinatawag na LED TV na nag-iikot, na nagpapalabas ng kung ano man. Oo. Pati mga CDs, napakarami ho. At halos 70% ay mga black propaganda. Propaganda, oo. Yung mga dirty tactics na Oo. kanilang ginamit. Oo. Samantalang kami po ay hindi gumamit ng ganon. Oo. Nanindigan lang kami, dati lang. Oo. At ang naging pagkakamali lang ho nila ay ang grupo namin ay intact na intact. Mula sa provincial hanggang sa pinakadulo ng purok. Kaya hindi po sila nalo. Mula sa una hanggang sa huli, magkakasama kayo, ano? Ay, opo. Doon kami natutuwa dahil bagamat sabihin na nating umulan ng pera dito, ultimo yung gabi bago ang election ay talagang naging massive. Oo. At, Pero ang mga kasamahan ho namin, ang nangyari, tinanggap ang pera, inilagay sa bulsa. Correct, pagdating ng correct. election, correct. Oo. ay tandyado pa rin ang ibinoto. Yan, Inilagay ano. sa balota. Okay. Sir, kailan po manunumpa ang ating governor? Si Governor po ay manunumpa ngayong hapon. Nagkataon lang po kasi kung nakaranaw pala ng COMELEC. Nagkataon po kasi na may isang may 2 presinto na lang na hinihintay sa isang bayan doon sa Labo Oo. na malayo, napakalayo ho nun at ang signal doon ay hindi stable. Oo.
Kaya hinintay pa na magkaroon ng 100% transmittal ng mga election return Oo. bago pinayagang magkaroon ng ito tinatawag natin na pagpapanumpa. Oo. Kaya on the way na po si boss, kausap ko ngayon, bago tayo nagkausap, Oo. uwi na siya from his residence, papunta ng Kapitolyo. Oo. Ako ay medyo tumikal na muna ako ng konti at ngayon natin naramdaman ng pagod. Oo. Tulad na sinabi ko sa inyo, kuya kanina, ako nasarap ng dagat at Oo. muni-muni muna. Oo. At medyo relax na muna kayo. Ay, opo. Oo. Kailangan kuya dahil Oo. yung tagal ho mula na mag-file ng eleksyon noong Oo. Oktubre, Oo. doon na rin ho nagsumgumalaw ang aming pagkilos Oo. na may kaugnayan sa politika. Kaya kung halos kalahating taon kuya na Oo. hindi mo maipapaliwanag yung pagod at saka yung stress. Mm. Yung stress ang matindi ron. Hindi mo basta-basta makaka-counter yun. Ah. Dahil ang makaka-relieve lang ho nung stress na yun ay ngayong araw. Oo. At Sek, yung sinasabi niyong presinto na hindi pa po nabibilang, mga ilang porsyento na lang po yun? Ay naku, napakaliit na ho. Okay. Napakaliit na ho nun. Oo. Yung lamang ho niya ay sobra-sobra na. Kaya isa nga ho yun sa pinag-isipan sana namin kasi nagkaroon pala ng tawang ruling yata ang COMELEC. Oo. Kasi nung mga nakalipas, kung inyo matatandaan, nung mga nakalipas, kapag ang iyong boto ay sobra na doon sa iyong inaasahan, ay pwede ka nang ideklara. Ayun, tama. Pero ngayon ay ibang kanilang kalakaran at kailangan natin mag-adhere, kailangan natin sumunod dahil tayo naman po ay law-abiding citizen at saka syempre, ayaw naman nating ma-technical. Kaya magamat kagabi po, alauna pa lang ng gabi, alauna na madaling araw, alam na namin ang resulta na Yes, naghintay ko tayo hanggang ngayong hapon. Ayun, at bali ang putukan niya, pagtaas na po ng kamay ni Governor. Ay, alam nyo, Kuya Ed, si Governor ho ay, kung pag-uusapan ho ay simplicity at saka pagiging low profile ay wala na ho makikita pang katulad niya. Oo. Pagkat maaari po ay ayaw niya ng mga ganyang bagay. Ayun. Kaya ay pagkatapos ng seremonya, Oo. umuwi ng bahay, makipagkamay, Oo. magpasalamat sa kanyang mga supporter. Okay. At kailangan din ho niya, kung ako po ay nangangailangan ng pahinga, mas lalo ho siya dahil 3 times ho, yung Oo. stress o 4 times yung stress na kanyang naramdaman dahil nga ho sa higpit ng kanyang laban. Siyempre. At opo, at kami nagpapasalamat dahil kahit pa paano makakapagpahinga rin muna po siya ng makakahinga na o ika nga ho, makakapagpahinga na rin siya. Oo. Dahil nakikita namin kung paano siya naapektuhan masyado. At sana Sek at bukas ay oras ng programa pa rin natin, alas 3 hanggang alas 5. Sana ma-interview ko rin si Governor, no? At saka yung buong grupo nyo. Kung Yes, pwede. huwag kayong mag-alala at pipilitin ko pang ma-appoint. Pero sa ngayon pa lamang po ay binibigyan ko na po kayo ng ideya dahil nga sa ating mga board members, ang ating mga mayors ay talagang nangangailangan po sila ng ng much needed respite. Oo. Kaya halos lahat to pagkatapos na mga proklama nagpuntahan muna rin sa Metro Manila. Ayun, oo. At makapagpahinga. sana kung pupuntahan lahat dito sa Metro Manila, dito na sa istasyon ko. Ano? Hamon niyo. Oo. At sasabihan ko sila at Oo. hindi naman ang bakante na wala Oo. makapag-drop by sa station dyan sa Cubao ay gawin ho nila para mas maganda ang inyong gagawin review Yes. live. Opo. At itong interview ko po sa inyo, Sek, ay live po ito buong mundo, no? Napapakinggan at napapanood po ito sa ating FB, YouTube at saka Twitter, no? Opo. Oo, at anumang mamayang gabi o bukas, pwede nyo pong pakinggan yung interview ko sa inyo. Ay, opo, maraming salamat ko. Oo, At ipapa-search natin. Opo. At Yung binigay ninyo sa akin na ID yes. nasa opisina. Oo. At doon makikita nyo po at ipapatext ko po dito sa aking kasamahan kung saan nyo po pwedeng hanapin.
Ay, sige po, Okay. para maihanap natin, bigay ko rin sa aking mga kasamahan. Yes, oo. Okay, maraming salamat, Sek, ha? Uy. At, nako. Ulitin mo nga. At, medyo naputol. Siguro, okay. Oo. Same one. Okay. At, okay, naputol, no? Para makapagpaalam naman siya. Ha? At, para, okay? Magandang hapon ulit sa ating mga tagapakinig at manonood. Oo, at okay, Sek, at last message sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Go ahead. Opo, Kuya Ed Rosales at sa lahat ng iyong mga staff at sa buong mundo na nakikinig at nanonood sa Wow Action Balita. Kami po ay nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon sa inyo. Yung ating mga kababayan sa Camarines Norte na nakasala sa buong mundo, maraming salamat po sa inyong suporta. At sana ho ay manatiling buo ang inyong suporta kay Governor Ege Talyado, kay Vice Governor Jonathan Windel, sa aming mga kasamahan at sa Lapiang Nationalist People's Coalition dito sa probinsya ng Camarines Norte. At ganoon din po, Kuya Ed, ako po ay personal nagpapasalamat sa iyo sa walang sawang pagsuporta. Napakabuti mo kong kaibigan, Hanyo, Kuya Ed, at may pagkakataon na kami naman ay babawi sa inyo dahil nakakatuwa ho sa inyong grupo, naunawaan ninyo ang sitwasyon namin. Yes, at yes. kayo ay hindi tumalikod sa amin. Yes, at siyempre ang ating mga kaibigan kailanman ay hindi natin dapat talikuran. At sapagkat kaibigan ko kayo, sa lahat ng aking panalangin ay panalo ang lahat ng grupo natin dyan sa Camarines. Opo. Okay. At muli ho, Kuya Ed, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga tagapakinig, mga manonood, at mga taga-suporta. Lagi nyo tangkilikin ang Wow Action Balita dahil napakabuti hong tao nang namumuno sa media outlet na yan. At yan si Kuya Ed ho ay bagamat sabihin nating limitado yung naging bilang ng ating pagsasama, pero naging napakagaan ho agad ng loob namin sa iyo dahil kakaiba ho ang iyong ugali at pagbigay ng suporta, lalo na ho kapag iyong itinuri na kaibigan. Yes. Alam ho ninyo, laman lang kami bigay na pagpuro pa sa inyo. Okay lang po yun. Pero Okay hindi lang. ho kayo tumalikod sa amin, Oo. At ito naman po yung gantimpala ko sa inyo at sa taong bayan na mga nanonood at nakikinig. Palakpakan tayo. Para sa inyong grupo po yan. At maraming salamat, Sek. Opo, Kuya Ed, magandang hapon po. Maraming salamat ulit at huwag ko kayong magdalala. Ang numero ko naman ay narito lang. Huwag kayong mag-aatubili na tumawag, mag-text. Kung kayo po ay mayroong mga pangangailangan, nandito lang ho kami. Kung kayo ay makakabisita ng Camarines Norte, ay malaya ho kayong makakapunta rito. Okay, thank you po at mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat po. Yan po si Secretary Velas ng Camarines Norte. Okay, at thank you at mabuhay po kayo. Nako, napakaganda. Napakaganda po ng ating interview sa kanya. At na-timingan po natin na sila ay nagre-relax at si Governor naman ay papunta para doon sa pagsumpa, no? At nako, panalo ang lahat ng grupo nila. Ilang mayor ang panalo diyan sa Camarines Norte. Nako, mabuhay po kayo, sir. Congratulations sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanalo at sa lahat po ng mga talunan naman, ay congratulations din sa inyo. Bagamat talo kayo, talagang ganyan. Tanggapin po natin. Kung kayo natalo, tanggap natin. Yung kumbaga tayo naman isang araw lang po ang politika, At wala na po tayong oras,
Nako, buti na lang at pinahiram ako ni Allen ng oras. Maraming salamat po sa inyo, no? Okay, at pinagbigyan tayo, no, sapagkat nahuli po tayo tayo nga sabi ko nga yung lahat po ng sinusuportahan ng programang ito, ay thank you at pinanalo niyo po at yan po yung panalangin ng programang ito, kung sino po yung oo po ngayon 2016, may blessing po ang itaas niyan. Wala po tayong dito ay wala po tayong pinipili. Lahat po ng binigyan ng blessing ng itaas na siyang oo po. Malacanang man, saan man, gobernador ka man, mayor ka man, ay may blessing po ang itaas sa inyo. Yan po ang pinakamaganda. Kaya isang araw lamang po yan. Isang araw lang po. Congratulations paring Junjun. Number 2. Number 1 ang gusto ko, kay Junjun Concepcion. Sa 2nd District po, tumakbo po si Junjun Concepcion, ang pasigasig ng may bunga. Yan po, 2nd District. Pangalawa, no? Alin? Pangalawa. Sana mag-number 1. Ang sabi ko nga sa kanila, 1 into lang si Junjun Concepcion sapagkat yaan po ay napakasipag na barangay captain. Maging si Secretary Velas, no? Si Governor Talyado, bagamat maraming mga propaganda, ang pinakawalan ng kanyang mga katunggali. Nagwagi ba sila? Masama kasi ang hangarin ng kanyang mga kalaban biro mo, napakabait ng tao, ni Governor Talyado dyan sa lugar na yan. At bago po natin tinatawagan yung mga yan, marami po ang nagbigay ng impormasyon po sa atin na ang nasabing gobernador ng nasabing Camarines Norte ay napakabait, matulungin daw po. Kaya po natin laging tinatawagan yung mga yan. Bagamat napakalayo, nag-aaksaya po tayo, pero pinag-aaksayahan po natin ng panahon para malaman po ng taong bayan na yan nasabing grupo ni Secretary Velas, mula kay Secretary Velas, kay Governor Talyado, sa lahat po ng kanyang mga grupo, ay napakabait ng kanilang mga grupo. Hindi po sila lumihis. Nakita nyo, tama yung ginawa po ng mga butante dyan. Binigyan kayo, tanggapin nyo, iboto nyo, yung tama. Di ba? Ganyan po yung dapat Hindi po natin dapat pabayaan na ang uupo dyan ay hindi karapat-dapat. Nakita naman po yung mga proyekto ni Governor Talyado nung siya ay nakaupo. Samantalang ipagpapatuloy na lang po at dadagdagan pa yung mga proyekto ng nasabing gobernador. Bakit kailangan siraan nyo? Samantalang ang ganda naman ng kanyang ginagawa dyan. Hindi kailangan may mga propaganda. Ang kailangan po natin yung gawa, hindi salita. Kagaya ni Junjun Concepcion ng Pasig, ang pasigasig ng 2016. Si Junjun Concepcion po, number 1 sa puso namin. Siyempre, sila Mayor Bobby Eusebio, magagaling po yan. Ricky Eusebio, Congressman Ricky Eusebio ng Pasig, yung lahat ng team po nila, congratulations. Doon sa mga talunan, congratulations din. Pero ang pinapalakpakan po ng programang ito, yung matitino, kagaya po ng grupo nila Secretary Velas, mula doon kay Gobernador hanggang doon sa mga mayor, vice mayor, konsehal niya, ay pinapalakpakan po natin yan. At doon naman po sa ating mga kasamahan na hindi po nagwagi sa kanilang laban. Aywan ko kung na doon sa
Sa Quezon City nga pala, tingnan mo nga, sa pagka-vice mayor, tumakbo si Roland Hota eh. Sana nag-number 1 si Roland Hota, no? Para na sa ganun, malaman natin. Alam mo, malaki ang magagawa ni Roland Hota dyan sa Caloocan. Ang Caloocan, Quezon City pala. Yung Quezon City kasi, napakalawak po niyan. Pangalawang beses niya ngayon tumakbo. Sana lumusot na siya sa pagka-vice mayor. At mahirap banggayin pa si Helbert Bautista dyan eh. Pero kayang-kaya ni Allen talunin yan. Oo. Nakita mo, te? Okay na. Yung vice mayor. Hindi talaga siya pinalusot, no? Pang-ilan si Roland Hota? Nako. Sa vice mayor. Nako. Ilan ang boto niya? 5? Isa lang? Nako, Roland, Ikaw lang yata pumunta. Nakakaawa naman yun. Grabe naman yun. Sinabutahe ka? Wag, Unofficial pa raw yun. unofficial pa yun, Sigurado ka? Grabe naman. Aba, magprotesta ka, Roland. Nadali ka yata ng Pecos machine, Naku, talaga naman po. Pecos yan eh. Ang kapatid ng magnanakaw yung Pecos machine na yan eh. Sabi ni Susan Roses, ang magnanakaw, ano ba yun? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kaya kayo, kayo mga sinungaling, sabi ko sa inyo, sinungaling talaga kayo, kaya hindi kayo nananalo. Kita nyo sila Governor Talyado ng Camarines Norte, panalo lahat ang grupo niya. Kaya saludo tayo dito sa grupo niya. Para kung nakita yung sinasabi ko nung panahon po na ako'y nagko-coverage dyan sa nasabing Cavite, yung panahon ni Mayor Loyola, Congressman Loyola, lahat ng kanyang grupo panalo, wala pong natalo. Ang gagaling ng kanilang makinarya. Kagaya rin ni Governor Talyado, ang gagaling ng makinarya ninyo po. Saludo po ang programang ito. At mula kay Secretary, kay Governor Talyado, sa lahat ng Mayor, Vice Mayor, Konsihal, ng grupo ni Governor Talyado, saludo po ang programang ito. Siyempre tayo ay pinagbigyan ng kalahati, no? At paatras na naman po tayo ng paatras, yung nung nakaraan programa ko, binakbakan ko yung Tagiig, no? Binakbakan to. At lahat po ng tik sa akin, nung tarantadong naipasarado ko, yung sa 1602, abay nagbabanta po, sabi niya rito sa text sa akin, tantanan niyo ako, tantanan niyo na lang kami para hindi tayo magka-problema. Yun lang po. Tapos, lakas ng loob. Dahil pinapatayan ko raw siya ng cellphone, ipapablatter pa niya ako. Kapal mo, kala mo kaya mo akong takutin, nagkataon nakalimutan ko lang na tingnan yung cellphone ko ngayon eh. Kaya Major Amador, ang PCR,
ng Taguig po. Salamat po sa pagkakapasaran nyo ng 1602 niya. Ha? Ito po, ito po ang tik sa akin, no? O, akala mo kaya mo ako takutin? Hindi mo ako kayang takutin. Tarantado ka. Ha? Magpapasugal ka ng 1602, ngayon nahagip ka ng Wow Aksyong Balita. Ha? Pagbabantaan mo ko. Oh, ayan. Ha? Yan po ang sinasabi po natin. Ha? Pinagbabantaan niya po ako, ha, dahil hindi raw niya gusto niyang umareglo sa akin. Bakit? Ba't mo kailangan umareglo sa akin? Ha? Yun po yung sinasabi natin. Ha? Kapag ka nasasagasaan po kayo ng programang Wow Aksyong Balita, nagagalit kayo sa akin. Pero ang totoo, ha? Illegal po yung ginagawa po ninyo. Yan 1602. Kahit yung towing na illegal na yan, na sinasabi po natin, na yung pakikipagtalo po natin kay Attorney Nunez, ng MMDA, illegal po yan kahit na anong gawin po ninyo, Attorney. Kaya hindi po ako titigil hanggat hindi po nakakarating sa Malacanang yung letter. Pati kayo, apektado po kayo. Bakit binibigyan po ng accreditation ng MMDA yung mga tarantadong puti ang plaka na yan, pagkatapos wala rin plaka? Sobra-sobra kung maningil. Akalain mo motor lang 3.5? Hindi sumusunod sa alituntunin ng MMDA. Paano? Sino po ang nagpapalaki ng kanilang mga ginagawang kalokohan? Di yung MMDA, dahil sila po ang nagbibigay ng accreditation. Ito naman mga tiga LTFRB, LTO, ay panay tarantado. Kapag ka pumunta ka sa kanila, sasabihin nila, wala silang mga tauhan. Kulang po sila sa tauhan. Ang laki ng kita po ninyo. Pagkatapos, wala po kayong mga tauhan. Pero kapag ka mangungulekta po sa bawat terminal, sa mga illegal terminal at mga koloro, mayroon pong tauhan. O bakit ganun kayo? Pero di bale, tapos na po oras ko 5 minutes. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Para sabunin ko kayo. Hindi lang po Tide. Pati Ariel, isasabon ko po sa inyo. Sobra-sobra po yung ginagawa ninyo sa taong bayan Biruin nyo, madadaanan lamang po ninyo yung mga sasakyan, itotowing po ninyo, pagkatapos dadalhin nyo sa Ultra. Ipatutubos nyo na sobra-sobra. Magkano po ang taripa na galing sa MMDA? Ang 2 gulong ay 1.5 lang. Ang 4 na gulong, 2.5. Pero pagdating po sa inyo, anak kayo ng peteng, gagawin po ninyo 4.5. Kaya itong mga tiga BIR, wala rin BIR Commissioner, sino ba to? BIR Commissioner Inares. Punta po kayo doon sa impounding ng mga towing, dyan sa Ultra. Wala pong mga BIR tax yan. Anak kayo ng tax, Ay, hindi yung ang hinahabol ninyo, Sila, yung mga sikat. Yun ang habulin po ninyo, yung mga towing. Sikat na sikat po yan sa C5, Makati, kung saan-saan po, sa Paranaque. Wala pong mga plate number. Ano pong ginagawa ng ating mga kapulisan? LTO, DOTC. Wala silang magawa. Titingnan nga lang nila kasama nga sila dyan sa modus operandi ng mga yan kaya dapat lang natuldukan na po yung mga milagro na ginagawa po ng mga tiga MMDA. Kaya ako, sabi ko nga ayaw ko kay Duterte, pero ngayon na siya ang lalabas, siya ang leading,
Mayor Duterte, ng Davao, unahin mo nga pagsisipain tong mga tiga-MMDA. Sila po yung nagbibigay proteksyon diyan sa mga kolorom, illegal parking, nagkalat sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Grabe po talaga. Di ba? Nakakalungkot isipin na kung kayo ang bibiktimahin ng mga towing company na yan na walang plaka, tapos sasabihin ipagpipilitan pa ni Attorney Nunez. Ang may problema, Sir Ed, yung LTO. Kaya nga ayaw bigyan ng yellow plate dahil may problema yung truck na yan. Binibigyan nyo di ba? Sabi ko nga bigyan yung 2 buwan, pagka hindi po na ilabas yung yellow plate, tanggalin nyo. Binibigyan nyo ng pagkakataon makapanloko binibigyan nyo ng pagkakataon makapag-operate, binibigyan nyo ng pagkakataon na manloko ng mga may-ari ng sasakyan. Yan po ang problema sa ating bansa. Ay, nako. Nasasamid ako. 2 minuto na lang. Huwag po kayo magagalit sa akin, Mayor Duterte ng Davao, ako naman po, gusto ko lamang po na sana pagsisipain nyo po yung mga nakaupo na yan. Pag naupo na po kayo, huwag po itong programa ko. Pagka ginawa mo yun, parang si Hitler na tayo niyan. Sana tama, yung mga lumabas sa iba't ibang pahayagan na ang Duterte ay mabait daw. Patunayan po ninyo kapag kayo na po ang nakaupo dyan, na yung 3 to 6 months ay magagawa po natin. Thank you po, At sana maganap na po yung kagustuhan ng taong bayan. Pagbabago ng anyo dyan sa Malacanang. Magbago na po. Hindi po yung mga hunyango Yung mga hunyango sa Malacanang pagka kumapit po yung kapit tuko. Kung saan nakaharap, yun ang kulay niya. Nakakita ka na ba nun, Alin? Punta ka doon sa Malacanang, dami nun. Nakakapit lang. Paiba-ibang kulay. Yan. Pagka naupo na si Duterte, dyan mo makikita ang maraming tuko. Hunyango. Makikita mo na nakakapit doon sa ano bang tawag doon sa mga pantalon niya ng mga nakaposto na roon. Unang-una ng mga kakalabit dyan, pag naupo yun, Mayor, akin na yung pwesto ng DILG. Mayor, akin na yung waiting sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Mayor, akin na yung mga sugalan, akin na yung mga floor show, yung mga club, at yung mga sabong. Kanya-kanya na pong papel yan. Kanya-kanyang kalabit na po yan. O basta ako, Mayor, bahaginan nyo lang po ako ng inyong kaalaman para sa susunod na eleksyon. Tatakbo rin po ako ng pagka-presidente. Kung ano taktika po ninyo, yun po. At wala na po tayong oras, at maraming salamat. At syempre, pinagbigyan po tayo ng ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng kakampi, At syempre, kay Secretary Belas ng Camarines Norte. Mabuhay po kayo dyan, sir. Congratulations sa lahat po na nanalo. Bye-bye. At bukas, abangan nyo po, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon.
pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y kumanaman sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukot.